Well developed na, no? Ito pakaliwa daw ko yun, sir. Ano yung mga meron? Oo. Dami silang kinoconstruct pa sila. Ay, may ano sila, oh. Passion fruit. Let's go. Ah, ang ganda. Hello, sir. Morning. Edsel. Hi, hey. Morning Edsel. po. Morning. Si Randy. Long time. Ang ganda pala ng farm, no? Ay, salamat. Ganda. Coffee muna tayo, sir. Wala pa sila mga. Sino nakatira dito? Ito na kami magre-retire. Ang aga, ah. Aga ng retirement. Ganda. Coffee muna, sir. Ganda. Grabe. Anong coffee niyo, sir? Ang ganda ng farm, competitive. lahat ng larangan mo competitive, ha? Kailangan, sir. Ganda. Hello. Ang ganda pala ng... Ang ganda ng place nyo. Nakikita ko yung post mo, ha? Yung kombucha. Oo, yun. Na-disgrasya lang, sir, yung kombucha, eh. Bakit? Grabe yung humidity dito sa farm. So, nagkaamag yung namin. Next investment. Dehumidifier. So, paano yun? Dehumidifier na lang kami, sir, sa isang maliit na room. Para doon na kami ferment. Sobrang laki ba yung production mo? Hindi naman, sir. Ano lang naman, yung kombucha kasi dito sa Naga, hindi pa naman siya ganun Kalaki. Oo, saka hindi pa. Actually, ano yan eh. Ang tagal ko nang gusto yan eh. Kaso, merong isang gustong bigyan ako ng, ng Scooby. Hindi ko pa rin nakukuha until now sa kanya. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Nakikita ko yung post mo, sabi ko, grabe, ang ganda ng packaging. Talagang talaga eh. Yun ang improve na din namin. Papi. Yan. Uy? Welcome siya, Dad. Welcoming committee yan dito. Uy? Yes, sir. Timpla. Bagong ligo? Oo, mukha. Bagong ligo? Binasa lang yan. Ganda naman. Lalaki ng passion fruit. Tila siguro nahuhulog na lang po. Nahuhulog talaga yan. Hanggat hindi nahuhulog, hindi siya hinog. Lalaki no. Kamusta ka na? Okay lang po. Anong pinagkakabalahan mo? Yung production ng fruit soda. Yun na nga eh. Grabe nga eh. Maganda yung market. Okay po, okay naman. Pero win-work out pa yung FDA para pwede na siyang ipasok sa malls. Malls talaga gusto niya? Oo, and resto din po. And resto. Para supply ka na lang sa mga resto. Pag magre-renta yun, medyo magastos. Correct. Pag may Oo. renta. Tama. Galing. Gusto ko yung gawin. Ano po? Gusto ko yung gawin. Oo. Si Ron's po, siya yung sa setup talaga ng mga equipment. Oo. Tinuruan lang din siya eh. May equipment ba? Opo, yung para sa pag-carbonate. Yung pag-carbonate. Nice. May background kayong mountain, oh. Yes po, Isarog. Yan yung Isarog. Artist na artist, no? No? Open space lang. Ganda. Sumilip na ako, ha? Medyo magulo lang. Ganda. Artist na artist ang dating, eh. Ang ganda yung background mo yung... Sige lang. Background mo yung mountain sa likod. Ang ganda.
Sabi ko sakto naman eh. Kaysa yung parang ano, nasa bukid na rin yun ang Oo. design. Yung mga gamit kasi dati namin sir sa resto. Dito na after ng pandemic, pagsara namin doon, dinala na namin dito. Tsaka yung mga gamit din sa kitchen, yun na rin sa resto dati. Hirap pag ano. Anong nangyari? Nag-close during the close pandemic. Na, Tapos hindi na kayo nag-resume? Hindi na sir kaya yung, yung overhead expenses, yung renta. Malaki din yung ano. Nag-try kami mag-online noon, pero yun, hindi kaya. Lahat lang napupunta sa renta. Pa rin? Oo. Sabi namin, focus na dito sa farm. Oo. Tapos yun, nag-supply na lang kami. Tama. Randy, upo ka lang dito. Hindi, kulang ako ng pang-thumbnail. Agad. Dapat si Papa na eh. Oo, mamaya si Sir Den. Closer, Randy, mas lapit ka konti. Ayan. Ready, 1, 2. Ay, sino gusto mag-coffee? Alright, so andito tayo sa Dagook Farm. Kasama natin si Randy Dagook. At may bagong negosyo na nanggaling dito sa farm. At ito ay yung mga soda or carbonated drinks. Yes, na nanggaling sa passion fruit na grino dito sa farm. All natural. All natural. Ayan. So, bagay na bagay ito sa audience ng agribusiness kasi ang audience natin ay medyo yung mga conscious na sa health. Yan. Okay, Randy, kwentuhan mo kami. Paano ka nag-arrive doon sa idea na to? Nag-ano kami sa fruit sodas kasi yung mga parents ko din mahilig sa soft drinks, yung commercial soft drinks. Na inisipan ko na gumawa ng alternative na beverage para sa kanila din. So yun, dati may mga wild passion fruit kami dito. Tapos dati ginagawa na namin siyang juice. Pero eventually, parang madami na yung nag-o-offer ng passion fruit juice. So, nag-research ako at nagpaturo din ako dun sa mga kaibigan ko kung paano gumawa niyang soda. Then yun, nag-branch out na lang yung iba-ibang flavors na kung ano yung meron na tanim namin. Oo. So from passion fruit to calamansi to ginger. Tapos yung may mga seasonal na fruits dito. So, at yun nga kanina na-discuss natin nung parehas tayo, no? Magkaibang instances na na-discover natin yung pomegranate or ang tawag dito ay granada na ginagawa nilang juice sa Thailand na nabibili mo lang sa mga bangketa. Totoo. Sobrang refreshing kasi nakababad sa eyes, malinis tignan, maganda yung packaging. Pero medyo mahal napansin mo? Oo, medyo mahal siya. Pero siguro sir kung ano naman, kung dito sa Pinas, relatively, mura na siya eh. Mura na siya. Kasi kung siguro kung magbebenta dito, lahat yata imported pa eh. Granada. Oo. So sabi mo nga, so nag-start na ang idea is for your parents' consumption. Yes, so paano nag-evolve into business? Yun, nagsimula siya sa sa mother ko na tuwang-tuwa nga siya doon sa nagawang produkto. So nag-start na rin siyang ibenta niya doon sa mga kaibigan niya. Tapos dapat actually din doon sa KidCad ko i-offer. Doon sa resort. Para may drinks na doon. Yun, eventually may mga taong naghahanap na kung saan makakabili niyan. So yun, nag-start na din kami mag-invest sa mga gamit para makabote kami ng Mamaya sir, yung sa mga passion ko, nandun din kayo sa likod. Buti nga sakto yung mga namumunga na, tsaka yung mga hinog na talaga. Kailan niyo tinanim to? Matagal na?
Mga 7 months ago. 7 months? Mabilis lang siya. So, before tayo mag-Thailand? Oo, before mag-Thailand. Tapos namumunga na? Ang ano nga dun, sabi kasi ng iba, mga 1 year daw eh. Pero yun, baka maganda yung climate mo, suited sa kanya. or yung ano, lupa siguro. Yung lupa. Isa rin yung factor. Yung bee mo! Hindi kaya? Yun. Actually, sir, yung mga stingless, hindi naman siya masyado nagpo-pollinate ng mga passion fruit. Okay. Yung na-observe namin, yung mga carpenter bees, yung mga solitary bees. Yun ang nag-pollinate nito. Sila yung mga ano dyan, namimihasa sa mga passion fruit. Yan, tapos ginger, meron din mga tanim na ngayon. Para lang dun sa ginger ale. Oo. Problema Discuss lang, natin yung, pwede ba natin i-discuss yung ano mo? Sige, Carbonated sige. drinks mo? Yes. Iba yung carbonated drinks sa kombucha. Iba. Magkaiba yung process niya. Oo. Carbonated drinks yung parang mas mabilis, no? Yung process, no? Forced carbonation na siya. Oo. Yung kombucha kasi ano pa naman siya through fermentation. Oo. Although yung ginger ale, pine-ferment ko pa naman siya. Tapos yun, pinapatay ko lang yung ano, alcohol. Inalis ko lang. Tapos forced carbonate ulit. Yung kombucha kasi hindi pwede siyang ano sir i-pasteurize after maano. Tuloy-tuloy. Ang saka may defeat na rin yung purpose ng ano ng kombucha, yung mga live. Oo. Lactobacilli na ano niya. Yung kombucha, di ba matamis? Hindi. Hindi siya matamis. Hindi. Na kino-consume na nung ano nung yeast. Yung sugar niya. So pwede sa diabetic? Pwede, may ano pa rin or either may certain ano lang. Either maglalagay ka ng additional sugar, kahit konting sugar, or kahit hindi na depende na lang sa ano, sa preference. Yung iba kasi, yung mga commercial, ano na siya, pasteurized na siya Ang magiging problema kasi nun, sir, pag hindi mo pinasteurize, tuloy-tuloy yung fermentation niya. So, pag matagal sobrang mo siya, tapang. Alcoholic. Magiging alcoholic na siya, nadal. Magiging vinegar. Ayan, vinegar. Magiging vinegar siya. Magiging super sour. Super asim. Sila sir na to? Yata. Idol ka po. Kaya siya, sir, nag-join sa, sa Thailand. Dahil na-promote mo. Nung una, ayaw niyang sumama. Ayaw niya. Sa Thailand. Kayo na lang. Tapos nung nakita niyang sa post mo, kasama pala sila Sir Buddy Sama na daw siya. Isa po siya sa viewers Saka yung mga workers dito sa nanonood din? Sabi ko, punta dito sila Sir Buddy. Si agribusiness. Anong dapat suot namin? Sabi ko, bata kayo. Sila Paipaeng, sila Paisami. Hello, ma'am. Morning. Morning po. Morning, ma'am. Good morning, good morning. Welcome. Hello. Ay, shade ko no. Kanina pa kayo? Kakarating lang din, ma'am. Sir Rafi, morning. Sa YouTube na lang. Morning. Ayun palagi kong nakasanunod yan sa YouTube. Sir. Talaga. So, bagtas na ka. Nakarating kami sa inyo. Ang ganda. Ang ganda, sir, ng lugar nyo. Hindi ako kayo naligaw? Akala namin naliligaw kami kasi palit ng palit yung kalsada. Sabi naman, tama ba yung pinupuntahan natin? Tapos nagtanong-tanong kami. Tama naman. Pamplato. Ang bahay nyo, ma'am, malayo rito? Sa Nasa city proper? Oo. Kami na lang dalawa na doon sa kayong isang apo namin.
Yung old house talaga. So ito ay part pa rin ng Naga City. Oo. Upper Upper. part. Dito yung pinaka-tourist destination. Dahil malamig. Parang Tagaytay. Basta kain muna ulit. tayo. Kain na gan. Galing kayo kila Jazz. Nagkita lang kami sa Robinson kahapon. Linansya lang namin yung mga schedules. Pero yung sa Thailand talaga, yung gusto kong balik-balikan. Talaga? Gustuhan mo? Yung super angang? Oo. Yun yan sa Thailand. Food trip talaga. After nung tour, saan pa kayo Sa Bangkok na, sir. Tapos, madalian na lang. Oo. 2 days na lang, 2 or 3. Kaya bitin. Sa akin gusto namin revenge tour doon sa... Ngayon, pinuntahan lang naman yan, yung mga ano niya. Yung mga bawal. Sumilip ka ba? Sumilip lang. Nakiamoy. Yan na yun? Yan na? Yun yung mga soda. Oh, wow! Uy, Ella, kunin mo. Ay, tama pala. Papi. Oh, galing. Yan lang yung buong yan. Yan yung packaging niya. Opo. Malaki na dadagdag. May mga mas malaking siya, bote. Pero, kakaproblema din kami sa supplier mami ng bote. Kasi gusto namin glass na talaga. Oo. Ang problema, walang mga available Gusto ko dito. ng passion. May glass. Sa Manila, may MOQ naman sila, mga 50,000 pieces. Ito ano to? Yung passion fruit. Anong masarap? I like passion. Kami, favorite namin, passion fruit tsaka ginger ale. Sige, ginger. Pero yung iba, yan, pinaka-safe kasi yung lemon calamansi. Lemon calamansi. Sige na, ano. Ito, gustong-gusto kong maging negosyo na to. Tapos biglang nakikita ko, ay, negosyo ni Randy. Negosyo na Randy. Sabi ko, makapagtanong na nga. Carry mo na nga. Nag-adala siya ng FDA. Tapos, ano niya na. Sa Manila. Matagal ba yun, FDA? Matagal na. Matagal, tsaka magastos. Mahal. Nasa Nasa 60,000 yata per flavor. Ha? Grabe yun. Grabe. Wala pa dyan, sir, yung nutrition facts. Oh, yun nga. Masarap. Ano na, sir? Low sugar na yan. Kaya ka nagtanim ng, ng passion fruit. Dati may wild passion fruit kami, tapos minsan hindi namin mahahanapan ng sa sobrang dami. Oo. Parang naumay na kami. So, hinanapan namin ng ibang product. Ito yan. Din niya na. Sabi ko lahat na kasi may passion fruit juice. Sabi ko, para maiba naman. Soda mo. Yan. Hi, excited. Tatlong flavor. Ay, isama mo doon sa Sa passion. Ay. Nako, Ella, ganda mo. Mga galing na photographer. May pressure. Fermented po yan. Siya pakuhanan natin ng pang-thumbnail. May calamansi. Hingi ka Tsaka na lang. may konting vanilla. Sarap. Galing. Ay, salamat po. Gaano katagal to? Pwede nakasarap. 2 months po. 2 to 3 months. Naglipat kami ng bahay. Ubus mo na. Ang dami kong malalaking chiller. Tapos, pinag-uusapan namin kung ibebenta o hindi. Ayaw ko ibenta kasi iniisip. Ayaw ko ibenta. Wala siyang choice. Kailangan Wala mo akong i-benta. choice kasi mas maliit yung space. Okay. Ganito namin sa saka na lang. Pag meron na talaga. Okay na rin kasi sir value adding talaga kasi pag yung mga nabubulok, sayang naman imbis na pabayaan ng nabubulok. Saka mas ma-maximize mo yung Na-extend na rin yung profit mo. shelf life. Low sugar na yan sir, may monk fruit Monk ng fruit ginamit dyan. Parang mga, Kaya safe ka dyan. Safe pa. mga 3 grams of sugar na lang yan. Ganun lang. So healthy So health, Bagay sa'yo, health, Bal. health free. Yes. Kasi sila, mama, bawal na rin sila ng mga sugary drinks. Kaya- So, gumawa siya para sa amin. Oo. Sabi ko, i-market mo na yan kasi May maraming inspiration pala sa mga Mga health borderline. conscious. Yung mga
Pero sa mga bar, yun, may regular sugar pa rin. So yun pa rin yung, hindi naman sila, wala nang pakialam kung sugar Bata free pa yun. naman kasi inom nun. Mga bata pa. Pang So, ilang flavors ka lahat? Tatlo. Sa ngayon po, 3. Pero pag may in-season yung isang namin, yung local berry, yung baligang, tinatawag dito. Baligang. Local berry? Ano yun? Sa Tagalog, lipote. Lipote! Yun, lipote. Masarap yun. Ginagawa din Parang namin duhat na walang buto. Maliit na maliit. Maliit lang yung buto. Patikman ko na yan. Natikman ko na. Sarap nun, ma'am. Yung ginawa namin yung... Dito marami sa Bicol yun, di ba? Marami. Oo, dami. Pero Tapos trinay lalagyan ko mo pa lang lang asin siya. sa kaasukan. Gaganyan Parang duhat din. Oo, parang duhat. Sarap. Siguro mga last month lang yun, sir, naubos. Ginawa namin ng So flavor. pwede ka nang magtago para yun, para all year round may ganito ka. Mag-i-freezer na lang namin. Freezer. Yan yung ginagawa namin ngayon, sir, sa passion fruit. Ina-extract na namin, tapos freezer. Tapos freezer, yeah. Galing. Kahit kalamansi, di ba? Oo, kalamansi. Kalamansi, dami namin kalamansi. Kasi may Sa- farm kami sa Pamplona. Ang tanim doon, dragon fruit sa kalamansi. Ang dragon fruit pwede rin ganito. Hindi, Ayan, hindi siya citrus, no? Hindi. Ay, haluan na lang namin siya ng Next ng ibang experiment. Ng flavors. fruits. Oo. Ah. Next experiment na yan. Sir, dito ka, Ano sir. nakain mo? For gawing wine. Kain na, gusto mo makatabi si John. Oo, sa baka mga 100 views yan. Yung sa kanya lang na ulit-ulit. Okay. Kunti lang. Konti lang ba kayo kumain? Kunti lang yan. Dahil Gusto sinisino. ko pa sanang Low carb na marami, kaya lang Binabantayan kayo. Saka dapat soft Oo, so. yung kakainin ni sir. Pero pag nakatalikod naman ako, hindi mawala man bawal. Nahalatang nag-cheat day pag may hindi na nakakalakad. Oo. Wala ka talaga. Wala kang kaka, sir. Walang ligtas na magbubukay. Hindi matatago. parang success naman yung ko dahil 74 na ako. Opo. Kuha na yan. Bonus. Kota na. Sulit na. Kung gas mga gulong, gas-gas na. Ano po tong property na to na binili nyo or mana? Binili. Binili. Siya nag-ano nito. Kaya lang- Nag-develop. Kasi Kaya lang pala kung Roland. Siya nila. Talagang raw noon. Bukid talaga. Bukid talaga. Yung kandilaan na naman. Anong year po yan, sir? 1992 pa ito. Maaga. Maaga Maaga pa. Then yung kandila namin dati sa sentro, sa Naga, sa likod bahay namin. Tapos biglang nagkasunog. Ako lang nandoon, wala sila. Yung factory. Yung factory, nag-overheat yung wax doon. Ako lang na nagka-trauma ako. Diyos ko. Wala to kasi nag-deliver sila sa Masbate ng 1 PM. Grabing init ng panahon. Tapos dumaan sa school nila yung bumbero, sabi ni yung ni Ryan kaklase, Ryan, may sunog sa inyo. Pero nag-ano lang yun. Nag-joke lang. Yung pala totoo. Yung pala totoo na. Kaya sabi namin, lipat natin yung yung factory. Saan nyo po linipat? Dito. Andito na rin. Kaya parang na-compress dito yung... Nandito na lahat yung Ang Start galing. lang ng factory ng Sa kandila. kandila. Kaso walang magmamana. Oh, Bakit naman? Yan ang Oo, Family never. business. Ayan,
yan, Randy, challenge yan. Sa'yo. Actually, si Randy, siya nag-develop ng ano. Tapos ang pinaka-first na nag-develop, si Ryan. Na kasi crude pa dati. Tapos, siyempre, yung panganay, yun ang naunang nag-graduate. Ano niya, binidevelop niya yung mga designs. Tapos si Randall naman, kasi mga artist, bagal mga si Randall yung mga mga stickers, mga ano siya din. Baguhin natin, sabihin. Tapos si Randy naman saka si Dali, yung mga bagong mga innovation, sila na gumawa. Scented. Scented. Pero ayaw naman manahin. Kaya hanggang ngayon, pakunti-kunti kami pa din nag-aano. Si Dali, yan sa mga scented, siya na lang humahawak. Kasi, ano yun? Iba man mga hilig. Ako IT graduate kasi ako eh. Tapos, hindi naman ako nag-practice. Tapos nahilig ako nun sa pagluto. Tapos, out of frustration dito sa Naga. Kaya pa rin. Sa food pa rin. Parang laging kulang yung laging kulang yung mga ingredients dito. Tapos sabi ko, kaya kung magtanim na lang, baka kaya naman. YouTube lang, internet, tapos laging fail. Kasi yung mga ibang climate pala yun. Mabasa ko, sabi ni Papa, dalhin mo lang sa farm, tutubo yan. Kung hindi, dapat ganito daw, ganyan. Wala naman alam doon. Tapos sabi ko, sige na, dalhin natin doon. Pagdala dito, kusa na lang tumubo. Doon na ako nahilig. Yung passion fruit mo, pagpasok, nakahang na nga sila. Ang ganda. Ang ganda. Mas madami po yung sa likod dito. Diyan mo talaga tinanim. So ilang tons of passion fruit ang kailangan mong i-stock para all year round? Siguro mga kaya siguro 1 ton muna dito sa Pero pag nakapasok ng Manila, sir, yun, sigurado na yung dadagdag na. Ibang level ang vision. Actually, may nag-aantay na talaga, sir, ng para gusto niya mag-distributor o resell niyan sa Manila. Sabi ko, FDA po muna. Baka reseller na lang ako. Yeah, sige. Pwede. So, ang nakikita ko na advantage mo ay 'di ba, yung may vision ka, ganito kalaki yung gusto mong gawin. And at the same time, prepare mo yung infrastructure mo. Yes. Prepare mo yung source mo ng passion fruit para mag-match sila lahat. Yes. Hand-in-hand sila doon sa paglaki. Tama. Kasi as of now, kulang pa talaga siya. Actually, yung supply namin ngayon parang for buong Naga pa lang siya. Naga pa lang. Kukulangin pa. So, yan, naghahanap kami, parang contract growing na rin siya. Galing din sa amin yung seeds or yung pananim. So, you think magiging industriya to later on? I think, yes. Especially, sir, na nag-export na yata ang Philippines ng passion fruit. Saan? Saan nila dinadala? Hindi ko lang, sir, natanong kung saan talaga. Pero, most probably China yan or sa Asia. So, hindi na siya bago and yet hindi pa rin siya kilala. Oo, parang ganun. So, yan. Ang dati, nung mga bata pa kasi kami, parang inisnab lang namin sila eh. Or parang nilalagyan namin yung asin tas straw. Hindi pa namin naisip gawing juice or soda. So, I think kaya naman na ilaban siya. May mga sodas na rin na yung calamansi, pomelo, na nakikita namin sa convenience stores. So, isa pa yan na target din namin. So, in particular, dito sa soda drink mo, not just the passion fruit, gaano kalaki yung tinitingnan mo na demand? Gaano kalaking negosyo ito? Yung potential? Malaki siya, sir, kung kung ini-nationwide mo talaga siya eh. You will need tons, siguro ilang tons ng passion fruit niyan. Daily, ganyan. Yes, oo. Lalo na kung dumami na yung demands niya, may madami ng distributors or resellers. Kukulangin siguro mga 10 tons niyan. Wow, laki.
And yung 1 ton of passion fruit, ilang hektarya na passion fruit farm yan? Yan, hindi ko pa sir na Hindi mo pa exactly na-study? Oo. Ngayon, sabi ko lang, lahat ng open space nyo, taniman nyo lang ng ganito. So, itong taniman namin, so parang na rin siya. Yun na rin yung parang basehan kung ilang kilos yung namin. So, doon ka nagbe-benchmark kung anong kakalabasan. But so far, yung cultural management, kumusta? Gaano kahirap o gaano kadali? Sobrang dali lang niya kasi sa sir, dito sa ibang area, parang na siya, peste. Kasi pag pinabayaan mo siya, parang sinasakal niya yung mga puno. So yan, ito naman, once a year lang siyang isang beses lang namin siyang nilagyan ng pataba, ng vermicast. Tapos the next year naman, siguro mga twice a year or thrice a year kami naglalagay, nag-amend. And yun, pero hindi naman siya ganun ka significant yung siguro yung epekto kasi sa bukid naman is parang prolific siya Oo. And na-mention nyo kanina na dahil doon sa tinamnan ng passion fruit ay dating andon yung mga broiler ba or andun yung mga broiler farm, yung poultry farm. House. So poultry house, so yung naturally mataba siya kasi yung chicken dung na nandun naturally doon sa lupa. Isa pa yun na factor actually. Isisingit ko lang yung yung Julianas na yung Greenland na organic fertilizer na nanggaling sa chicken manure. Yun. So maraming naka-try nun nationwide. Yung mga citrus sa Nueva Vizcaya, yun yung ginagamit nila, kaya prolific yung fruiting. Nice. So ay tama yung sinasabi nila na the best fertilizer ay yung nanggaling sa chicken dung. Okay, going on. Yes. Yung maganda sa'yo, yung may na-envision ka na produkto, alam mo na kung saan pupunta bago ka pa-backward doon sa farming. Mas sigurado, di ba? Tama. Kaysa yung magpo-farm ka tapos hindi mo alam anong mangyayari sa kanya. Yan yung madalas na problema ng farmers na. So ngayon din sir, ang ko sa mga katabing farms namin or mga farmers, binibigyan ko sila ng mga seeds nitong passion fruit. Ay tanim nyo lahat. Tapos bibilihin ko ulit sa inyo. Mas maganda. Madali lang ba tumubo ang Mabilis yan. 7 months namunga na siya from seeds. Ewan ko lang po sa iba. Yung iba kasi sabi na 1 year daw. Hindi mo trinay yung purple? Meron pong may red. Purple ba yun? Parang red purple yun. So magiging iba rin ang kulay niya dito? Same lang po sir, ang laman niya. Pero mas matamis siya. Dahil tawag nila yung granada? Yung pomegranate something? Pomegranate? Pomegranate. Masarap yun. Maghahanap nga ako sir. Masarap na yung ganito yun. Yun ang hinahanap ko rin dito sa sa Kamsur. Kung may nagtatanim na. Sabi ko, itatry kong gawing soda ulit. Yung native na na guava? Hindi pa ako nakatry yun, sir. Kasi rin siya maasim din Oo. Yung guava na pink ang yan. Di ba parang pink yun? Ang ganda tingnan nun. May purple, may pink. Ganda. Tapos dark yung yung pomegranate dark na red. Sarap nun yung sa Thailand, yung sa mga street. Sabi ko, street lang, nakaganyan lang mo yung slender na tapos nakababad sa ice. Masarap noon. Na-addict kami doon ni Dali. Bili kami ng bili doon sa may hotel namin. Meron doon parang street vendor. May sarap dito. Doon ko rin natikman yan actually na pwede palang juice. Kasi nung bata ako may mga tanim-tanim kaming gano'n. Kinakain mo lang na gano'n isa-isa lang. Tapos nagulat na natikman ko sa Thailand na juice masarap. Wala pang dito naman. Wala pa nagtatanim. Maganda yun. Madali lang din yun itanim.
May dala-dala Sobra. si Papa mo nung Halos galing kami organic ng yun, no? Holland. Hindi po, yung Ewan ko kung ano one nangyari. granate. Yung granada ang tawag May nila. pinuslit siya. May pula, may puti. May puti. May puti. May seeds ka, sir? May alam kang ano? Kanino kayo maghanap ng seeds na? Pwede namin- Hanap ako. Sige. Yun, yung tanim namin dati, walang maintenance, walang fertilizer, walang... Vine, wala. Vine din siya? Hindi, O- shrub. Shrub. Hindi, din, parang mga 6 feet Ay, okay. or 7 feet. Tapos, nagaganyan yan. Yung mga sanga niya maninipis na Oh, nice. ornamental. Nice. Mukha siya ornamental plants. Pwede, no? Pag puno ng bunga, mukha siya ornamental. Ang ganda. Ang ganda pa ng bulaklak. Nice. Bakit Maliliit. purple? Parang kayo nito. Ayan. Red purple. Ang ganda. Halo-halo na. Mabilis lang yon. Siguro mga 2 years. Ay, nice. Namumunga na. Sige. Gusto ko rin yan yung pag talaga namin, pag try namin sa Thailand. Sabi ko, pwede to. Na-in-love ka agad. Mahilig pa naman kami sa maasim na mga juice at prutas. Mahilig Ed, inay, Yan na, panalo. Eds. Si Edsel, asawa ni Nitz. Si Miss Katsi nasa online. Hindi makalis. May work. May work. Yung work niya sa IT din kayo. Kasi Ang galing ngayon, no? Sa bahay ka na lang talaga, no? Work. sila, si Edsel sa si Miss, pareha sa IT, magkaklase yung dalawang. Tapos 5 years, na sila sa New Zealand. Citizen na. Umuwi dito. At least dala nila yung work nila. So, ang work sa New Zealand, tapos dito kayo sa Philippines. Yung ginagasto sila, peso, pero yung nila, sweldo nila. May nag-guess ako na, sa amin nagre-reklamo siya na pataas yung dollars. Nalulugi siya. Lug-lug ko, masaya nga kami. Kasi dollar earner kami. Oo nga. Yun ang dun. Yun ang panalo dun. Panalo. So, mag-check na ako eh. Sana mataas. Sabi, patumingin na sana mataas yung dollar. Mataas yung peso. Pwede ko rin nga siyang kupitan. Hindi ako tingnan. Magkano nga? 55 lang pero 56 lang. Pwede. Kaya pala may sarili kang bank account. Siya naman ang foreign exchange. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.